Magandang umaga po, sir. Oo. Naguguluhan lang kami do'n sa inyong statement, kasi po nabanggit niyo yung Nissan Navara. Ito ho ba yung nasa video na kulay gray? Yes po, sir. Opo. Ang sinasabi po ninyo na involved ito sa collision and then eventually nga daw po nagkaarigluhan yung kanyang mga nakabangga. Tama po 'yon? Hello, Teniente? Hello. Yes po, sir. Hello po, sir. Narinig po ako, sir. Opo, yes, we can hear you. Hello po. Opo. So, yung Opo. pong, opo, pwede ho ba ninyong ikwento yung Nissan Navara na kulay gray na napapanood po natin ngayon na pinupukpok po yung salamin ng passenger side po at saka binutas po yung gulong. Anong pinagmulan nito ng lahat? Ating paunang investigasyon, sir, nagsimula po ito nung bandang 7:00 po nung April 24 sa may kahabaan po nung Chino Roces, malapit po sa may gasoline station sa may barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Na ito pong Toyota, sir, is medyo po bumagal siya kasi lumiko po siya pakaliwa. And then nabangga po siya nung Nissan Navara. Sa lakas po nung impact, itong Toyota po is napunta po sa kabilang lane na nabangga naman po nitong na kumbaga doon po yung may motorsiklo po sa may kabilang lane naman po. Tumama naman po doon sa may Toyota, sir. And then po itong Nissan Navara is dumiretso ho siya papuntang Chino Roces Extension near Alphaland. Doon po siya na-intercept, sir. And base po doon sa statement, sir, nung driver po nung Nissan Navara is natakot daw po siya, mahuyog, kaya ho nagdire-diretso sa sir. Okay, kaya siya tumakbo kasi natakot siya na kuyugin siya. Yes po, sir. Okay. Oo. Ito hong video kung saan ito ay pinupukpok ng barel ng isang naka-helmet at tinutusok yung kanyang gulong. Ano po ang kwento na dito? Yun nga po, sir, yung kumbaga kasi hindi niya po hinintuan yung unang insidente nun, sir. So, ngayon, sir, yung mga nakasaksi, sir, hinabol ho siya. Naabutan ho siya dyan sa may bandang Chino Roces, may extension sa may malapit po sa Alpha Land, sir. Tapos, identify na po doon yung nangira po ng gulong. Pero patuloy pa rin po, may follow-up pa rin po tayo din sa lalaki naman po na may hawak po na baril. Okay. Ganito. Sino ang sakay nung Nissan Navara? Ilan ang sakay nito at anong profile nung nagmamaneho? Yung Nissan Navara po, sir, ay ang sakay po nito, driver nito, ay isa pong senior citizen, sir. Babae, lalaki? Lalaki po, sir. Opo. Meron siyang pasahero? Siya lang po, sir. Siya lang mag-isa po, Teniente. Okay. So, kumbaga, tinakbuhan niya yung nasagi niya. Yes po, sir. Base po sa statement po nitong driver ng Navara is natakot daw po siya, sir. Kasi nga, kumbaga, hindi lang isang tinamaan niya, meron pa siyang isang tinamaan. Dalawa po ang nabangga niya. Opo, kasi dahil po sa lakas ng impact ng pagkakatama niya doon sa Toyota, sir, itong Toyota is napunta po sa kabilang lane na tunggo naman po yung motorcycle, sir. Okay. And then, noong siya po ay, kumbaga, nung siya ay natakot and he fled the scene, dito na po pumasok sa eksena yung dalawang nakamotorsiklo. Yes, sir. And nung pagkalagpas niya po doon sa unang aksidente, sir, may nasagi pa po siyang isang sasakyan naman, sir, yung Isuzu MUX po. Meron pa siyang isang nasagi. Okay, ngayon. Yes. Opo. Itong dalawang naka-helmet, saan nang galing ito? Ano to? Ano ang kwento dito noong inyo na hubang nakapanayam yung driver ng Navara? Ano po, sir? Inyo na hubang na-interview, na tanong yung driver ng Navara? Ano ang... Na-interview na po ito, sir, ng mga Taguig traffic. Okay. So ito bang dalawang nakamotorsiklo, itong dalawang naka-helmet, nasagi niya ba ito? Sila po yung mga nakasaksi, sir, ng incident, sir.
So sila'y nakakita, hinabol nila itong Navara, tinusok ng isa yung mga gulong ng Navara, habang pinupukpok gamit Yes. ang baril naman ng isa. Yes po. Okay, so how do you classify this? Ano ang inyong klasifikasyon dyan sa uring sa atin na papanood? Sir, kasi kumbaga, since hindi po alam lahat ng mga nakakanood yung buong pangyayari, alam po sana natin yung buong kwento. So kaya po nililinaw po ng Southern Police District na itong pong insidente na ito is nagsimula po ito sa vehicular accident at hindi po ito road rage or robbery hold up po. Kumbaga itong dalawang po yun ay bagamat hindi po tama yung kanilang ginawa is kumbaga hinabol po nila itong driver po nung dahil dun sa insidente po nung nakaraan. Opo, kumbaga hindi ito robbery, hindi ito hold up. Opo, Yes, sir. opo. Pero Hindi rin po ito road rage, sir. hindi ito road rage. Kung motor ang dala nitong may barel, tapos nag-react siya doon sa sinasabi niyang pag-hit and run nitong Navara, pinupukpok niya yung salamin na bintana ng Navara, hindi road rage yun, ma'am. Hindi po, sir. Opo. May tanong na si Chacha. Go, Cha, please. Oo. Lieutenant, ang sinasabi niyo po, yung dalawa na yung isa yung pumupukpok po ng bintana at yung pong nanusok ng mga gulong, ito po yung responde mga saksi na nakakita ng insidente. Bakit yung may baril po? Ano po siya? Bakit siya may dalang baril? Natukoy na ho ba kung sino to? Oo. As of now, ma'am, ongoing pa po yung follow-up natin para ma-identify po natin yung may hawak po na baril. Opo. At ma'am, meron na po kayong tracking ng CCTV dito. Identified na ho ba without siguro, confirming na lang siguro yung mga numero nito. Meron na ho kayong mga plate number nito, mga ganun po? Continuous pa rin, sir, yung pagbabacktracking natin, sir, and coordination, sir, para makakuha din po tayo ng CCTV footages po dun sa nakakasakop po na area. Okay. Ito pong may hawak ng baril na ito, ma'am. Kasi nga pinupukpok niya, hindi niya mabasag, tapos binubuksan po yung pinto. Ma'am, ito ho, klaro pong krimen ito. Yes po, sir. Kumbaga, magkakaroon po tayo ng investigation po dun sa mismong act po na naggawa po nila dyan. Sir. Opo, but ngayon pa lang ho ba meron na kayo pinag-uusapan? Anong krimen ito? Kasi, alam, hindi ba, ma'am? Kasi wala nakikita na may baril ho yung sasalo. Alam niyo ho yun, yung pupukpok ka responde ka kumbaga, na hindi ka naman nagpapakilalang otoridad and then gagamit ka ng baril. Anong krimen po ito? Base po dun sa makikita nating video, sir, ongoing po yung investigation natin, sir. And possible po ito ay maaaring paglabag po sa, pwede po ito maging grave threat, sir, malicious mischief. Depende po sa magiging resulta po ng investigation na sinasagawa. Opo. Yun ho bang senior na nagmamaneho nito, ano po ang sabi? Siya ba'y magdedemanda? Ano po ang sabi niya rito? Hindi ba na-trauma ito? Base po dun sa statement, sir, ni itong driver, sir, itong senior po, is hindi daw po siya magdedemanda, sir. And yun nga po, nagkaroon na sila ng agreement na babayaran niya po yung expenses. Yung mga nabangga niya? Oo. Opo. Bagamat mali nga ang ginawa din ito kasi nga nakasagi siya, tinakbuhan niya kasi nga natakot din. Pero meron siya sinabi dito sa mga may gawa nito, ito may barel, meron ba siya naikwento, Teniente? As per coordination po natin, sir, sa Taguig Traffic, sir, hindi daw po mag-file ng reklamo itong driver ng Navara, sir. Ma'am, so nung dumating yung mga pulis, hindi nyo na inabot itong dalawang naka-helmet? Wala na po sila dun sa area? Yes po, ma'am. Oo, at hindi nga tukoy kung sino silang dalawa since parehong takipangmukha dahil sa mga helmet. Yung po, ma'am, natukoy na po natin yung pagkakailanlan, ma'am, nung nanira ko nung gulong. Bayaw po siya nung isa sa mga biktima, ma'am. Ayun, malinaw. Pero yung sa baril po, ma'am, is ongoing pa po yung follow-up investigation natin. Sige.
Para Okay. malinaw lang po dito sa mga ganitong klase ng insidente, kung meron man silang halimbawa, magmamagandang loob sana, hahabulin lang yung mga nakabangga, ano po ba dapat ang ginagawa para lang po malinaw sa publiko? Para po sa ating mga kababayan, pag may mga ganyang insidente po, is unang-una po, maging mahinahon po tayo at kalmado. Huwag po nating daanin ito sa dahas or sa mga mararahas po na paraan. Hanggat maaari, kausapin po ng kalmado. And tumabi po tayo para hindi rin po tayo nakakaabala at para hindi rin po tayo mag-cause pa ng traffic. Opo. Oo, at kasi nakakatakot itong pangyayaring ito, napapanood. At kung sakali may dalang baril din yung laman nito, yung pasahero nito, alam niyo na ho yun, kung saan na ho ito napunta. Sige po, salamat po na marami, Teniente, sa inyo pong paliwanag. Mas nauunawaan na po namin po ang video ito ngayon. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po, sir and ma'am. Opo, thank you very much. Si Teniente Margaret Panaga po, ang hepe po ng PIO ng Southern Police District. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.